Yung ba binayad mo, may resibo ka? May pirma siya, sir. May pirma sila? Yes, sir. Sino ang may pirma? Si Churet, sir. Si Secretary. Oh. Corazon Aquilina, sir. Oh. Kung na-receive ko po, Your Honor, i-acknowledge ko yan. Sa Punta Taytayan kasi yung yung kay Mr. Hindi, Pausa na-receive mo ba? Iseroreco. Na-receive mo ba? I'm not so sure kasi yung pagbigay nila ng pera Ay, is covered sagutin po. mo muna. Ang dami mo explanation. Di ka naman abogado eh. Ang alam ko na maraming sinasabi yung abogado eh. Di ba, ang tanong ko lang, totoo ba na tinanggap mo yung bayad ni Mr. Borata? May natanggap ako sa kanila Yes po, or Your no? Honor. Yes po. Kasi pinapahaba pa ninyo eh. Para saan yun? Para pagdating ng ng bagong sasakyan po na ita-transfer na from Bakit nyo sinisingil sila eh? Wala pa. Do that, Pangalawang please. beses na itong Ah. turret dito, napakarami ng problema eh. Apa. Kaya, totoo yung sinabi ko sa CDA. Maghanda-handa na kayo dahil marami pang darating na problema dyan. Alam po ninyo, kung minsan yung kailangan magresibo at hindi kayo nagre-resibo, ang pumapasok sa aking isipan, meron kayong iniiwasan eh. Sa totoo lang, Iha, sa tagal ko sa gobyerno, Saka, Mr. Chair, if I may, 28 years na kayo, di ba? Kaya nga 28 years na kayo, di kayo nag-i-issue ng ano. Mr. Chair. why are you raising your hand? Sir, for clarification lang, sir, no? Yung dropping and substitution ng sinasabi ni Mr. Pausan, nagbigay ako sa Churet Corporation ng 193,000 na. Dahil kasi 44 units yung sa amin. Sabi niya sa amin, magbabayad kami ng dropping and substitution for 11,000 per unit. Yung ba binayad mo, may resibo ka? May pirma siya, sir. May pirma sila? Yes, sir. Sino ang may pirma? Si Churet, sir. Hindi, sinong? Si Churet Corazon, Corporation yun eh. si Secretary. Oh. Corazon Aquilina, sir. Oh. Kung na-receive ko po, Your Honor, i-acknowledge ko yan. Sa Punta Taytayan kasi yung yung kay Mr. Hindi, Pausa na-receive mo ba? Iseroreco. Na-receive mo ba? I'm not so sure kasi yung pagbigay nila ng pera Hindi, is covered sagutin po. mo muna. Ang dami mo explanation. Di ka naman abogado eh. Ang alam ko na maraming sinasabi yung abogado eh. Di ba, ang tanong ko lang, totoo ba na tinanggap mo yung bayad ni Mr. Borata? May natanggap ako sa kanila Yes po, or Your no? Honor. Yes po. Kasi pinapahaba pa ninyo eh. Now, para saan yun? Para pagdating ng bagong sasakyan po na ita-transfer na from Bakit nyo sinisingil sila eh? Wala pa. Hindi, dumating na po kasi i-release na yung franchise saka yung units ready na for sa pagpasada po. OTC, could you look into Major- this and submit a report to us in the next hearing? Yes, yes, Your Honor. We will do that, Pangalawang please. beses na itong Ah. turret dito, napakarami ng problema eh. Apa. Kaya, totoo yung sinabi ko sa CDA. Maghanda-handa na kayo dahil marami pang darating na problema dyan. Kami, I'll assign Attorney Ubayra po, who's very knowledgeable po sa bag process. Yes. Thank you. Alam po ninyo, kung minsan yung kailangan magresibo at hindi kayo nagre-resibo, ang pumapasok sa aking isipan, meron kayong iniiwasan eh. Sa totoo lang, Iha, sa tagal ko sa gobyerno, Saka, Mr. Chair, if I may, 28 years na kayo, di ba? Kaya nga 28 years na kayo, di kayo nag-i-issue ng ano. Wala kang mic, kapatid. Anyway, Mr. Chair, alam na naman natin yung issue dyan. For sure, naiintindihan na ng tao yan. kaya nga sinabi ko na sa OTC to look into this and Oo. submit Hindi naman their natin. findings to us. Mr. Chairman, hindi natin talaga ma-finalize to. Hindi naman kami, actually, hindi natin trabaho to eh. Pinakikita lang natin sa OTC, sa CDA, saka sa DNR, saka LTFRB na malaki ang problema na dapat naiintindihan nyo. Anyway, Mr. Chairman, may we proceed to the next ano? Yes, Mr. Aquino, pwede po ba sabihin nyo na yung issues ninyo? During the last hearing, sir, Mr. Chair, sabi po ng Shoret Corporate Secretary, even single centavo, wala siya lang tatanggap na bayad from Mr. Borata. But, according to Mr. Borata, meron po silang payments na more than 7 million and may logbook
Pwede po ba, Mr. Chair, maklarify kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila, Mr. Chair? Mr. Chair, yung binigay ko na declaration po is yung after hindi na siya bumayad. Doon lang ako nagbigay ng statement. So it was September 2023 na hindi na siya nagbigay sa amin ng payments. Yun lang po. Mula noon hanggang ngayon, hindi na kami naka-receive ng payment sa kanya for the amortization po, Your Honor. So, clarify ko lang, Mr. Chair, may na-receive po ba kayong bayad para doon sa units or wala? Prior po, Ang tanong lang po, Mr. Chair, may na-receive po ba kayong payment o wala? meron po. So, hindi totoo yung last time na sabi po ninyo na wala kayong nare-receive na payment. Your Honor, yung state ko lang po, yung nung September lang po, hindi na kami naka-receive mula noon hanggang ngayon. Yun lang po. So, may na-receive kayo? Opo. Before? Opo. Okay, klaro. Mr. Chair, thank you. Thank you. Mr. Aquino, you can say your piece. Magandang araw po, Mr. Chair. Nagpapasalamat po ako at napaunlakan pong makapunta rito para magpahayag po ng concern namin. Ako po ang chairman ng Naga Pasakaw Transport Cooperative po sa Camarines Sur. Na-registered po kami sa CDA ng August 8 po ng 2018 at na-accredited po sa OTC ng December po ng 2018. At kami po ay nag-file ng consolidation po ng March 19 po ng 2019 at nag-file pa po kami ng additional po yung amendments for additional pong franchise consolidation ng November po ng 2019. At sa kabutihan palad po, yung pong certificate namin for consolidation, in-apply namin po sa Land Bank. Na-approve po kami ng 30 units. 30 units po ang na-approve sa amin. Kaso lang po, nang dumating po yung 2021, yung 2021 the 014 pong MC na nag-a-accept po ng another applicant po sa ruta namin, doon po naapektuhan yung sanay release po ng namin ng unit po kasi na pending po due to yung consolidation po nagkaroon po ng multiple juridical entity po sa isang ruta. Tapos Yun na yung sinasabi ni Land Bank kanina na hindi nakikita dahil nalipat o kaya nadagdagan yung entity na mag-apply ng rota. Yun na. ganun po. Opo. Ganun ang nangyari Opo. sa inyo. Opo. Problema ng LTFRB at saka OTC yan. Kasi babalik ulit tayo sa route rationalization. Yung bang rota nila approved or provisional? Mr. Chair, may we clarify kung ano po yung ruta nila? Naga Pasakaw po, Mr. Chair. Naga Pasakaw. Nagapas ako. Camarines Sur po. Ang claim nila, Hmm? attorney, ang claim nila, kinonsolidate nyo sila. 2019 approved. Opo. Yes, sila lang ang nagkukuhan doon sa rota. Wala silang problema, nakakabayad siguro sila. Ay, Ang problema, sorry po, Mr. Chair. Hindi po na-release po sa amin yung modern jeep. Kasi po, nalaman ng Land Bank po doon sa Naga, Land Bank Naga, na hindi lang daw po kami ang mag-ooperate, naka-receive daw po sila ng directive from LTFRB Region 5. oh, Kaya po, napending po yung release kasi hindi raw po kami makakabayad ng amortization kung yan na. tatlo kaming mag-ooperate po sa isang rota. Oh, iisang rota, sila ang na-consolidate, nag-apply ng loan sa Land Bank, hindi inaprubahan dahil hindi lang sila ang tatakbo doon sa rota na yon. Sorry po, Mr. Chair. Na-approve po kami, sir. Actually po, may Kaya letter nga of guarantee na-approve, kaya lang po. Opo. hindi nire-release yung Unit. unit. Opo. At sa ngayon po, Mr. Chair, yung hinihintay po, yung sabi sa akin ng Land Bank, ang hinihintay po nila, yung approved LPTRP rin po. Oh, yun. Approved local route plan. Di ba? Ngayon, ang tanong ko doon is, totoo ba yung claim nila na hindi lang sila ang tatakbo doon sa rota na yon? Mr. Chair, we will submit a report. We will check the Naga Pasakaw route with Regional Office Number 5 vis-a-vis whether the
LPTRP in the covering the areas already been approved. Sino nagsabi sa inyo na hindi lang kayo ang tatakbo doon? Mr. Chair, yung pong land bank po, Mr. Yung land Chair. bank. How Opo. did land bank know that? Mr. Che, malamang po nagtanong kami sa LTFRB Region 5. Region 5. Okay. Sige. So, antayin natin yung report ng Thank you. LTFRB. Thank you very much po, Mr. Chair. Kanina po kasi, Mr. Chair, may dagdag ko lang po. Base po sa yung with all due respect po sa mga taga LTFRB po, yung sinabi nila na after daw ng LPTRP na approve, ay bibigyan na lang po kami ng 27 months para po magpalit. Yun po ang wino-worry namin na baka hindi naman ma-avail yung 30 units na approve tapos makasama rin po kami sa phase out. Kasi kung hindi po namin makukuha po yung na-approve na yun, posible po na kasi yun po ang sabi nila na 27 months kailangan makapagpalit na po kami ng modern jeep. Ang inilalaban lang po namin, Mr. Chair, yung hanap buhay po namin, wala pong iba. Alam ko po yun. Land bank. Land bank. Bakit hinahanap yung LTRP? Samantalang pwede naman magbigay yung LTRB ng provisional kwan. Bakit nyo nire-require sa kanila? Sapagkat tulad nga po na nabanggit kanina sa LPTRP po malalaman natin kung ilan talaga ang dapat pumasada sa isang rota. Ngayon kung nabalitaan po namin na maraming papasada sa isang rota, dito po maapektuhan yung binabanggit ko kanina viability. So, LTFRB, dapat nga hindi kayo mag-issue ng provisional receipt para maka-loan Provisional authority. Dapat ang pwede lang kwan, yung na-approve na route plan. Di ba? Kasi nangyayari na yung problema Kitang-kita na ninyo, hindi ma-approvean yung loan ng isang grupo. I hope you see the folly of your decisions. Attorney. Ha? Oh, lumalabas na ang problema dito. Including the financing institutions, nakaka-problema na rin. Okay, when would they stop granting loan? Sige nga. Sa kung dadami yung hindi makapagbayad. Sige nga. Sige. Mr. Chair, we will make sure that in the next PSC meeting, the prioritization of the components as suggested will be discussed by the steering committee, Mr. Chair. And you please submit a report to this committee. Yes, as earlier committed, Mr. Chair. Thank you. Iho, antayin na lang natin yung report ng LTFRB Region 5. Po, thank you very much po, Mr. Chair. Sige. Mr. Peraren, pakisabi na lang ninyo yung mga problema po ninyo tungkol sa modernization. Ako po si Johnny Peraren po, members po ng Granada Public Transport Corporation po. Nireklamo ko po ang aming korporasyon dahil po sa non-transparency po na sa share capital na tinatago-tago po nila, sa service contracting po na hindi namin alam kung nasaan na po, at saka sa withdrawal na nangako sila na ibalik nila sa amin ang franchise namin pero hindi na pala po mabalik. So, Mr. Chair, so ibig sabihin, ang pinangako sa inyo, yung prangkisa na isusuko nyo, ibabalik din sa inyo? Opo. Okay, bago yan So, ibig sabihin, may understanding kayo ng kooperatiba just to be a part of that consolidation. Ipinangako sa inyo na isusuko nyo ang kooperatiba, ang inyong prangkisa, pero sa promise, ibabalik din yon. Opo, ang sabi po nila ibalik na nila at hindi nila pakialaman ang prangkisa namin. So balit napunta kami sa LTFRB Region 6, hindi na daw po pwede mabalik sa amin ang aming prangkisa. Ay, maano ko doon, OTC, kasi dito rin sa pinadala rin sa akin, problema din ng mga nag-withdraw. Di ba meron diyan yung withdraw mo yung sa consolidation, di ba? At meron kayong approval di ba? Dito sa case number ibibigay ko na lang para at least parang yung withdraw nila na 5. So, in relation to sa sinasabi nila, ganun-ganun din yan, no? Ang problema dito, hindi nila alam na na yung prangkisa nila, akala nila sila pa rin ang may-ari. Isinurrender nila, tapos ngayon, hindi na pala nila withdraw. Pero meron naman tayong policy na pwede nila withdraw, di ba? LTFRB? Yeah, merong sinagot po si
before the Before the issuance of the CPC in favor of the transport service entity, Mr. Chair. Meron na ba kayong CPC? Wala pa po. Yun, pwede pa. Ayun. Nang bali, na-release na po kami ng units, 26 kaming na-consolidate, 21 kaming lalabas dahil po sa patakaran nila. Ang may-ari ngayon ng korporasyon po, ang mga hindi po consolidated na franchise. Parang wala po silang ano. Parang, Mr. Chair, no? Nakakalito na talagang para Well, I don't think LTFRB main can answer the issue. Yeah. Kasi wala rin yung RD ng Region 6 dito eh.